Hi, good morning. My name is Billy Sagorsor and ngayon, i-discuss ko ano-ano nga ba yung advantages ng pagkakaroon ng online business. Bakit nga ba sa in ngayon? Bakit ang daming tao ito yung ginagawa right now? And bakit ang daming kumikita ng malaki through online business? Totoo lang, before I discuss yung mga advantages, the reason behind ang daming gumagawa nito, kasi nandun tayo sa era right now na kung saan tayo mga Pilipino, madalas na madalas, we spend a lot of time using our cellphone. Akala mo 5 minutes lang, 10 minutes lang, hindi mo alam 30 minutes or 1 hour or higit na nagsi-cellphone ka. Check tayo ng mga social media account natin, o tayo ng mga video sa YouTube. At the same time, magsha-shopping tayo. Dati, pag bibili ka, pupunta ka ng mall. Ngayon, pag bibili ka, open ka na ng internet, tingin ka sa OLX, tingin ka na Lazada, tingin ka na Shopee, kung ano-ano mga binabrowse natin. So, given that, na madalas na tayo nagsi-cellphone, why not let's take advantage of it? Why not maging way to para mas makadagdag pa ng income sa atin? Lagi nga nating sinasabi, wala namang masama kung magdadagdag tayo ng kitaan. Yun yung isa sa mga rason kung bakit ang daming pumapasok sa online business. So ngayon i-discuss ko, ano nga ba yung advantages ng online business? Tama, right now, ako, yun yung ginagawa namin, we're to online business right now. Ito yung rason bakit kami nakapagpundar ng mga kung anong mga bagay, nakabili ng ilang sasakyan, kumita ng milyon, nakapag-travel sa kung saang bansa, na-enjoy namin yung buhay namin right now nang may marami kang oras, meron kang time freedom, and meron kang financial freedom. It all happened because of our online business. So, ano ang advantages? So, I'll give you number 1, ito ay very doable and very accessible. Bakit sobrang doable? Because number 1 ang kailangan mo lang is cellphone and internet. Kapag meron kang cellphone at meron kang internet, pwede mo nang simulan yung online business mo. Ganun siya ka-doable. Madaling gawin, madaling intindihin, hindi mo kailangan ng sobrang talino, hindi mo kailangan graduate. Walang gaanong requirements na hinihingi sa pagkakaroon ng online business. Not unlike sa labas. Tama? So that's number 1. And very accessible siya. Kasi bakit? Kahit nasang lugar ka, kahit nasa labas ka ng bansa, kahit nasa malayo ka, basta nandun yung cellphone mo at nandun yung internet mo, pwede mo siyang gawin. Very doable kasi right now, isa sa mga problem natin is traffic. In fact, pagpapasok ka pa lang sa work mo, yung traveling hours mo, ang laki ng kinakain na oras mo nun. Ang kinagandahan, okay, sa online business is hindi mo kailangan bumiyahe sa kung saan-saan. Hindi mo kailangan pumunta ng opisina, hindi mo kailangan pumunta sa ganito, ganyan. Kasi kahit nasa bahay ka, pwede mo siyang gawin. Yun yung kinagandahan. That's number 1. Ano yung number 2? Number 2 is no boundaries. Wala tong boundaries. Okay? Not unlike dati, pag nag-traditional business ka, nagtayo ka ng sari-sari store mo, tayo ka ng computer shop mo, ng karinderya mo, meron tinatawag na territorial boundaries. When we say territorial boundaries, kung saan mo pinut up yung business mo, hanggang dun lang, may area lang na kung saan, yun lang yung pwede mong matarget. Yun lang yung pwede mong matap na market. Tama? Diba? Not unlike dito, since wala siyang boundaries, kahit nandito ako sa Quezon City, pwede kong magkaroon ng customers sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. And even sa abroad. Bakit? Ang mga online business may mga ka-tie up to ng mga courier. Okay, pwede mo ipadala na lang sa kung saan-saan with a shipping fee. Kahit sino, pwede mo nang maging kliyente. Kahit sino, pwede mo nang maging customers. So, yun yung kinagandahan. That's number 2. Ano yung number 3? Low-cost operations. When we say low-cost operations, hindi mo kailangang magbayad ng malaki. Tama, sabi ko nga kanina, no boundaries eh. Bakit low-cost operations? Kasi walang kailangan ng physical store. Hindi mo kailangan mag-put up ng opisina mo, or ng branch mo, ng store mo, or na kahit na ano. So wala kang binabayaran buwan-buwan. Wala kang overhead expenses, wala kang binabayaran kuryente, tubig, buwan-buwan, wala ka ding empleyado na pinapasahod. Isa yun sa mga advantage ng mga online businesses. Minsan may papasahod ang empleyado, pero minimal lang. Hindi ganun kadami, not unlike pag magbi-business ka talaga. So yun yung kinagandahan. That's number 3. And number 4, you can start with a very low capital. Yes, for as low as 10,000 pesos, pwede kang magsimula ng online business mo. Tama, yung 10,000 pesos na yan, madalas nauubos lang natin ang hindi natin alam. Pero ang hindi mo alam, as low as 10,000 pesos, you can start your online business. And number 5, which is my very favorite, is etong online business, you can have unlimited income. Yes, ang potential is unlimited. Napakalaki ng pwede mong kitain compared sa pwede mong kitain every hour or daily basis sa work mo.
Tama, kasi dito pwede mo tong gawin ng 15 to 30 minutes of your time lang every day, and yet pwede kang kumita ng malaki. Yes, ang dami ko kilala, ang dami kong business partner na ginagawa yung online business namin right now na kumikita ng malaki. So kahit sobrang busy ka, kahit wala kang oras, kahit wala kang panahon, pwede kang kumita ng malaki with the online system that we have. Yun yung mga advantages ng online business. So that's 5 things na advantage ng online business. Okay, and if you want to know more about online businesses, or kung gusto mo malaman kung ano yung online business na ginagawa ko, pwede mong malaman yun, pwede kong ituro for free, pwede mo akong tanungin, pwede mo akong i-PM, huwag kang mahiya, pwede kong ituro sa'yo. So I hope kahit papaano meron kang natutunan, and medyo naintindihan mo na rin kung bakit maraming pumapasok sa online business. So that's it for today. So God bless, and thank you for watching.